Ang pagdura sa agwa bendita ay isang kasalanan na langit ang magpaparusa. Nakakatakot ang gumawa nito dahil ang kaparusahan ay nag-uumpisa kaagad, buhay ka pa. Walang kinalaman ang kahit na anong relihiyon sa paggalang. Kung ikaw ay walang ugaling demonyo, rerespetuhin mo ang lugar na dinadasalan ng mga tao kahit hindi mo ito relihiyon. Meron akong nakita na video. Sinipat kong maigi. Dumura po siya. Hindi po siya nag-wish. Kita ko po. Hindi lang yon. Alam nyo, hindi siya Katoliko. Paano siya mag-wish sa holy water ng Catholic Church kung hindi siya Katoliko? Yun po yung excuse niya. Napaka sama po ng ginawa niya. Evil. Napaka-evil. Nakakaawa po ang taong ito dahil napakabigat ng parusa. Legions of angels, whether you believe it or not. Ang lahat ng nakakitang anghels sa langit ay umiyak, nagalit. Ang simbahan po ng Katoliko ay tinatawag na bahay ni Ama. Para po lapastanganin sana hindi niya ito ginawa. Hindi po como nagsorry o nagsisi, ang ibig sabihin ay absuelto na. Hindi po ganun yun. Ang lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran, magkakaiba lang po ang bayad. Maaari kang patawarin, pero magbabayad ka pa rin. Yan po ay dapat nating maintindihan. Ang lahat po ng relihiyon ay dapat iginagalang. Ang lahat ng lugar, templo, simbahan, kapilya, lahat po ng lugar na pinagdadasalan ng mga tao ay holy. Dahil ang dinadasalan po nila ay hindi demonyo. Lahat po yan ay holy. Kaawa-awa itong taong ito. Hindi naman ninyo kailangang maniwala sa isang partikular na relihiyon kung ayaw ninyo. Hindi kailangan, pero igalang po ninyo. Igalang ninyo. Lalo na yung lugar na pinagdadasalan ng mga tao. Ang lahat po ng religion ay gawang tao. Ano po? Pero kahit ano pa pong relihiyon, kung taus-puso, buong puso't kaluluwa, kapag ka nananalangin kayo, ito po ay nakakarating. Nakakarating. Marami po dyan na ipinagmamalaki na madasalin sila. Na sila yung the best. Nagpupulong-pulong o palaging nagbabasa ng Biblia. Hindi po yan lang ang batayan ng pagiging mabuti at pagiging malapit sa Diyos. Napakarami ko pong alam, personal, na napakamadasalin, pero ang ugali ay demonyo. Ang dami ko pong kilala na ang hilig mag-quote ng mga salita ng Diyos na galing sa Biblia, pero pagkasama-sama ng ugali, yung iba,
nangangaliwa. Yung iba, naku, napakarami po. Kaya kung ako po sa inyo, yung kapatid, ano po, hindi naman po ako perfect. Pero sikapin po ninyo na sana think of pure thoughts. Make sure your heart is pure as well. Ibig ko pong sabihin, huwag mag-isip ng masama. Lahat naman tayo nagkakasala. Humingi ng tawad, opo. Pero kung alam na nating kasalanan, sikapin natin maiwasan. At saka huwag pong ipagmamalaki yung sobrang madasalin o kabisado ninyo yung Biblia. May pogi points po yun. Pero, you have to walk your talk. Kailangan po, you practice what you preach. Ibig sabihin po, dapat yung puso ninyo, tsaka yung ugali ninyo at kaisipan, ay maayos din. Hindi lip service lang, hindi po, yun po. Sana makatulong, sana makatulong. Laganap na ang demonyo dito sa lupa. Meron pa ngang iba sinasabi na si Lucifer daw po is a very good entity. Diyos ko. Kaya ang dami pong mga kabataan na nalululong sa kasamaan. Kulang na ang pagtuturo natin sa ating mga kabataan. Bihira na po ngayon ang magalang. Bihira na po yung tumutulong sa matatandang tatawid ng kalsada. Bihira na po yung nagpapaupo sa bus ng buntis. Bihira na po, at parang nawala na sa kaugalian natin yung nagmamano o nagbibless o gumagalang sa matatanda kahit na hindi mo kamag-anak. Nakakalakihan ko po yan. At saka yung may kasalanan din po ang mga magulang kasi parang hindi na uso ang disiplina. Ang pang-disiplina ninyo at para hindi kayo naiistorbo, normally bibigyan nyo na lang ng cellphone o kaya ng tab. Turuan niyo po yung mga bata na magdasal. Dapat po magpakita tayo ng mga bagay na maaari nila pong kopyahin. Be a good example. Napakahalaga po nun. Be a good example. Practice what you preach. Yun lang po. Mahal ko po kayong lahat. Pinagdadasal ko po kayong lahat. God bless po.